The title of my message this morning is From Genesis to the Great Commission. Okay? So kung meron kayong mga notes, you can take notes, pwede kayong magsulat, okay? Para at least maalala niyo yung mga verses na ating pag-uusapan. And our main text here is in Matthew chapter 24, verse 14. And it says here, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Okay? So ngayong umaga po, pag-aaralan natin itong from Genesis to the Great Commission dahil meron po akong mga itatakel tungkol sa Genesis, okay? Papunta sa Great Commission. And dito po sa Matthew 24:14 na binasa natin, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world," ito po ay huling senyales, huling sign ng pagbabalik ni Jesus. Kapag daw ang salita ng Diyos ay naipahayag na sa buong mundo, doon na siya babalik. Okay? Now, mga kapatid, kapag naririnig po natin ang last days, pag naririnig natin agad ang pagbabalik ni Jesus, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Minsan, nandiyan yung digmaan, nangyayari, gera, kaguluhan, takot, no? Pero alam niyo po ba, si Jesus, hindi niya tayo tinuruan matakot sa end times. Tinuruan niya po tayo na mag-mission. Hindi niya po sinabi kung kailan eksakto ang pagbabalik ni Jesus, pero malinaw ang sinabi niya kung ano ang dapat mong gawin. Naiintindihan mo ba? The question is not kailan ang pagdating niya. The question is, handa ka na ba? At ginagawa mo ba ang mission mo, kapatid? Amen? So bago po natin maintindihan ang mission, kailangan din po natin maintindihan yung kwento ng Diyos mula sa umpisa o mula sa simula. Kasi ang mission po ay hindi ito random. Ito po ay konektado sa lahat ng nangyayari ngayon. At mag-umpisa po tayo sa isang pamilya, at I'm sure some of you ay kilala po itong pamilya na ito, ang pamilya ni Noah. Sino po nakakakilala kay Noah? Taas ang kamay. Okay, si Noah po, siya po ay isang matapat na lingkod ng Diyos, ni Yahweh. At si Noah po ay inutusan ni Yahweh na gumawa ng arko. Naalala nyo? Bakit? Dahil gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Okay, nasa Biblia po yan. Ano? Sa story po ni Noah. At gumawa po si Noah ng arko at ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, bumaha ng kasing taas ng bundok, di ba? Lahat namatay, maliban sa kanino? Maliban sa pamilya ni Noah. So, si Noah, yung asawa niya, yung tatlo niyang anak, si Shem, si Japheth, at saka si Ham, silang tatlong anak na may asawa din, kasama doon sa arko. Kaya sila naligtas. Okay? Alam po yung story na yon. Mula sa pamilya nila, so tatlong anak, pero doon sa pamilya nila, doon nagkaroon ng nations. Okay? So, mapag-aaralan natin bakit. Now, by the way, again, sabi ko kanina, si Noah po he's a righteous man, blameless in his generation. Ibig sabihin, lumalakad ng tuwid si Noah. Pero after ng baha, ng flood, may nangyari. Ito na. Pumasok ang kasalanan na naman. Okay? Genesis 9:21 to 23, ang sabi po dyan, "Then he drank of the wine and was drunk and became uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the naked of his father and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness." So, kung mapapansin nyo sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog, "At nakita ni Ham na ama ni Canaan ang kahubaran ng kanyang ama." Kung iisipin mo, ha?
nakitang hubad. Anong nangyari? Sinong karelasyon ni Noah? And some of the people, no, sinasabi nila na si Noah daw ay bakla or nagkaroon sila ng relasyon ng anak niya. Pero bago ko i-explain ang tunay na nangyari, gusto ko pong sabihin na sa Bible, sinabing nalasing si Noah, but it doesn't mean nalasinggero po si Noah. Kasi yung time na yon, sabi ng mga Bible scholar, maaaring nakainom si Noah at hindi niya nalaman na ganun pala katapang yung inumin ng time na yon dahil sa epekto ng fermentation, no? Kasi katatapos lang ng matinding bahanon. So, hindi ibig sabihin lasinggero si Noah kasi sinabi nga na he is perfect, he is a righteous man. Okay? Okay, balik na tayo doon sa ano ba yung nakedness of his father? Ano ba yung nakitang kahubaran ni Noah? Ano kaya ito? No? Ito po ay Jewish idiom. Di ba meron din tayong mga idiomatic expression, okay? So, sa Jewish, sa kanila, nung panahon nila, meron din silang ganon. Na ang ibig sabihin ng nakedness of his father is kahihiyan ng ama. Alam niyo sa term natin, yung parang iniputan sa ulo yung ama. So, anong nangyari? And ito po yung mga biblical references. Can you continue? There are 2 verses there. Diretso mo lang. Yung next po, Laika. Yan. Meron 2 Bible reference dito na nagpapatunay na yun ang talagang meaning. Na ibig sabihin, ayan, huwag kukuha ang sinumang sa asawa ng kanyang ama upang huwag niyang ilitaw ang hubad na katawan ng kanyang ama. In Deuteronomy 27:20, sumpain ang sinumang sumiping sa asawa ng kanyang ama sapagkat inilitaw niya ang hubad na katawan ng kanyang ama. So yun yung ibig sabihin ng nakedness of his father. Kasi yung iba, sinasabi parang may bakla si Noah at saka yung anak niya nagkaroon ng relasyon. Ito po ang totoong nangyari. Sa kwentong ito, nagkaroon po ng relasyon yung asawa ni Noah at saka yung anak niya. Okay, sino yung tatlong anak niya? Si Ham, si Japhet, at saka si Shem. Ang nagkaroon ng relasyon sa asawa ni Noah ay si Ham. Okay? Yun po. Kaya sinasabing the nakedness of his father, parang iniputan na sa ulo yung ama, si Noah. Kasi nakarelasyon ng asawa niya, yung anak nila. And remember, yung tatlong anak, may mga asawa na rin yun. Kasi nung time in the Old Testament, sila po ay incest. Uso sa kanila yun, mga incest. Pag sinabing incest, nakikipagrelasyon sa kapatid, sa anak, ganun po sila nung time na yon. Siguro dahil konti pa lang sila. Okay, so nangyayari po ito. Pero nagkaroon po tayo ng rules dyan na hindi na dapat ginagawa yan. Okay? So ngayon, yun po ang totoong nangyari. At mula noon, so nagkaanak si Ham. Eto na. Si Ham, sinumpa po ni Noah. Hindi sinumpa ni Noah yung anak niya, dapat isusumpa yung anak, di ba? Ang sinumpa niya yung magiging anak. Kaya sa Genesis 9:25, ang sabi, "Curse be Canaan," at ang naging anak ay si Canaan. Oh, familiar ba kayo sa salitang Canaan? Canaan. Ito yung holy land, si Israel. Okay. Kaya nagkaroon ng Canaan. At itong si Canaan at ang lahi ni Canaan, sinakop niya na agad yung lugar na pangako ng Diyos kay Abraham. Okay, sa lahi naman mapapansin nyo, si Ham, yung anak niya si Canaan, sinumpa ni Noah, si Canaan. At punta tayo sa lahi ni Shem, si Abraham. And remember, focus lang tayo kasi ang Bible nag-focus lang kay Abraham at saka Canaan. Si Abraham, sa kanya binigay yung lupang pangako, tama? Di ba may covenant si God kay Abraham, and then si Canaan naman, siya yung sumakop doon sa lupa. Kaya nung inutusan ni Yahweh na pumunta ka doon sa lupa na yun, nandun na yung mga taga-Canaan, mga Canaanites, ang tawag sa kanila. Itong mga Canaanites, they are, sabi sa Bible, nung nagkaroon ng spy, nung nagpa-spy si Joshua, doon sa Canaan ay mga giants. Okay, so, kaya po na nagkaroon ng Goliath. Remember si Goliath? It's part of that. Kaya po, ang mga karamihan na sa Canaan, taga-Kanaan, ay hindi mga full na human. Half Nephilim. Mga fallen angels. Nakipagrelasyon ng mga tao sa angels. Kaya may malalaking mga giants.
At yun yung reason kung bakit pinapapatay ng Diyos. Dahil bakit? Kasi yung mga taong yun, the way they worship God, nakahubot-hubad. Ganun sila mag-worship, yung mga taga-Canaan. And then, pumapatay sila ng mga baby para ialay sa Diyos nila, kay Asherah. Okay, yan yung mga Diyos nila, kay Baal. Mga Diyos-Diyosa nila. Kaya, galit ng Diyos noon time na yun. Okay? So, yan po ang story niya. Now, nakatira ng mga Canaanites, sinakop na ng Canaanites yung Kanaan. Okay? At mula noon, si Abraham naman, again, sabi ko kanina, nanggaling sa lahi ni Shem. So, hindi niya na makuha yun kasi nandun na ang mga Canaanites. No? Kaya mapapansin natin sa Bible na halos focus lang sila kay Abraham at Canaan. Kaya nung sinabi ni Yahweh kay Abraham tungkol sa lupang pangako, nakatira na doon yung mga taga-Canaan. Okay? Now, bakit nag-focus lang ang Bible? Why the Bible focuses on Canaan, Abraham? Minsan iniisip natin, bakit parang ang Israel lang ang bida sa Bible? May favoritism ba si Lord? Okay? So, hindi po ito about favoritism. It's about the mission. Hindi pinapakita sa Bible na mas mahal ng Diyos ang Israel kaysa ibang tao, no? Kasi dahil favorite sila. Ang mas tamang paliwanag po dito is because may covenant ang Diyos sa tao. Okay? May covenant, may kasunduan po ang Diyos sa Israel para sa isang layunin. Amen? So, covenant. At nag-umpisa po ito kay Abraham. Okay, di ba pinangako ni Yahweh na gagawin niyang malaking bansa sa pamamagitan ni Abraham, pagpapalain niya ang lahat ng bansa sa lupa. So, hindi lang Israel ang focus dito ng Diyos, kundi kasama po tayo, pinili lamang ang bayang Israel para ipakita ang Diyos sa mundo. Amen po ba? Ginamit ang Israel para ipahayag, para magkaroon ng mga batas, law, kabanalan, katarungan ng Diyos. Pangalawa, kung walang Israel, walang tagapagligtas, wala si Jesus. Kasi ang Israel ang gagamitin, doon manggagaling ang tagapagligtas natin. Sa pamamagitan ng Israel, doon manggagaling si Jesus. At para saan? Para sa Israelita ba? Hindi. Para sa lahat ng tao, para tayong lahat ay maligtas. Ibig sabihin, may purpose, may mission ng Diyos. Nagigets po ba ng mga nandito? May mission po ang Diyos. Kung wala ang Israel, hindi natin makikita po ang katapatan ng Diyos. And imagine, kahit pa ulit-ulit na nagkasala ang Israelita, sobrang tigas ng ulo nila. Pagkatapos pagpalain ng Diyos, tatalikod na naman sa Diyos, aalalahanin ng Diyos, tatalikod na naman, sasamba na naman sila sa Diyos-Diyosan. No? At paulit-ulit na lang sinasaktan si Yahweh. Okay? Pero kahit ganun pa man, mahal pa rin sila ng Diyos. Okay? Kaya marami nagtatanong, kanino ba ang lupa ng Israel? Sabi pa ng mga iba, sa Palestine daw. Okay? So, merong mga taong nag-stand sa Palestine. But we have to understand the biblical view. Huwag po tayo dun sa world view. Kasi kapag mata natin, tinignan natin, walang isipin mo, no? Sa Palestine yan. Pero kung titignan natin, biblical view, dito natin malalaman. So, Leviticus chapter 25, verse 23. Yan. Ang sabi po dito, kumpletohin ko, the land must not be sold permanently because the land is mine. Wala nakikinig po ata sa akin ngayong umaga. The land must not be sold permanently because the land is mine. Sabi ni Yahweh po yan, the land is mine. So mga kapatid, ang lupa na pinag-aagawan nila, hindi po naman talaga sa kanila yan. Sa Diyos lang po, sa Diyos po yan na pinagkatiwala sa bayan ng Israel. Amen, napansin niyo po ba mga kapatid? Na sa daming bansa gustong sumira sa bayan ng Israel, hindi nila magapi-gapi. Napansin niyo ba? Alam niyo po ba na ang Iran ay roughly 75 to 80 times larger than Israel? Imagine niyo kung gaano kalaki ang Iran sa Israel. Imagine niyo po yung 14 na Israel. Imagine niyo po, pag sama-samahin mo ng 14 times ang Israel, ganun kalaki ang Pilipinas. Ibig sabihin, ganun kaliit lang ang Israel. Pero mapangyarihan. Makapangyarihan at hindi natatalo. Bakit po kaya, mga kapatid? Naisip niyo po ba yung bakit hindi magabi-gabi ang Israel na apakaliit?
dahil kasama nila ang Diyos. Again, kasama po nila ang Diyos. In Isaiah 43 verse 1, "But now, says the Lord, who created you, O Jacob, and who formed you, O Israel." Sabi po ni Yahweh, "Fear not, huwag kayong matakot, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine." Sabi ni Yahweh kay Israel, sa isbayan ng Israel, "You are mine." Hindi kayo pwedeng pakialaman ng sino man, akin kayo, sabi ni Yahweh. And bigyan ko lang po kayo ng konting history, no? Sa kasaysayan po ng pangalan ng Palestine at ang pag-aagawa ng lupa na yan, inutos po yan ng Emperor Hadrian. So pwede niyo pong i-search yan, is Emperor Hadrian, at siya po ang nagpabura sa pangalang Judea sa Israel. Ibig sabihin ng Judea, it's a tribe of Judah. Okay? Pinabura niya po yan ni Emperor Hadrian sa mapa. Bakit? Ang layunin po ni Hadrian para parusahan ang mga Israelita, para parusahan ang mga Hudyo at putulin ang kanilang mga ugnayan sa lupang pangako. Ginawa po ni Hadrian yan. Gusto niyang ipahiya ang mga Israelita. Gusto niyang burahin ang mga Israelita. Pinili niya yung pangalan, tapos pinalitan niya ng Palestine. Syria, Palestina, nahango sa mga Philistines. Kaya sila po ang sinaunang kaaway na ng Israel sa Biblia. At gusto nilang insultuhin ang mga Israelita. And after po noon, binura nila yung pangalan ng Judea, pinalitan nila ng Palestine, sino po ang nanirahan? Ang nanirahan na po doon, mga Romano, Griego, iba-ibang lahi, no? Taga-Syria, at mismo yung mga Israelita, hindi sila makapasok sa sarili na ng bayan ng Jerusalem. Nandun lang sila sa labas, katulad ng mga Galilee, no? So ano pong pinapakita dito? Pinapakita po na ang Palestine ay hindi ibinigay ng Diyos, no? Kundi ang isang emperador, ang isang emperor na si Hadrian, siya po ang nagbura ng kasaysayan ng Israel. At sa gitna po ng pag-aagawan ng lupa at pagpapalit ng mga pangalan ng tao, ang pangako pa rin ng Diyos kay Abraham ay nananatiling tapat at hindi kailanman mabubura. Kahit sino pa ang nagbura niyan, di si Hadrian, ang pangako pa rin, ang covenant pa rin ng Diyos kay Abraham ang mananatili. Amen? Maaring baguhin ng tao ang pangalan ng lupa mula sa Judea, naging Palestine, ngunit hindi kailanman mababago ng tao ang covenant na itinalaga ng Diyos. Kaya mapapatanong po kayo, bakit ayaw tumigil ng ibang bansa pabagsakin ng Israel? Napansin niyo, di ba? Lahat pinagkakaisahan ng Israel. Bakit? In Zechariah 12:3, "On that day, when all the nations of the earth are gathered against Israel, against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will endure themselves." Ano pong ibig sabihin nun? Sinasabi ni Yahweh, pag sinaktan niyo ang Israel, patay kayo sa akin. Parang ganon. No? Ang sabi niya sa Genesis 12:3, "I will bless those who bless you." Sinasabi po ito ni Yahweh kay Israel, ha? Sa Israel, sa bayan ng Israel. "Pagpapalain ko kung sino magpapala sa inyo at isusumpa ko kung sino ang susumpa sa inyo, Israel." Ang sabi po ng Diyos, sabi ni Yahweh. Kaya tayo mga Christian churches, no? Diba, pinagpipray natin ng Israel. Siguro maitatanong din natin, paano naman ang Palestines? Nadadamay, mga bata namamatay. Of course, malungkot po tayo. Hindi walang natutuwa doon sa ganung pangyayari. But pinagpipray po natin na lahat maligtas. And right now, doon sa Palestine, may mga Christians na, they're worshiping God, and we thank the Lord. But let us remember na hanggang ngayon, ang Israel ay unbeliever pa rin. Kaya ang kanilang pag-iisip, no, yung kasabihan nila, an eye for an eye, and tooth for a tooth. Kapag binomba mo kami, bobombahin din namin kayo. Okay? Ganun po talaga. Kaya anong nangyayari ngayon sa kaguluhan, yung mga kaguluhan ngayon, ay isa lamang na senyales ng pagbabalik ni Jesus. Amen? At ito po ay kailangang maganap. But you have to know as a Christians, alam nyo dapat kung sino ang pinagpipray natin. We pray for everyone, but we have to pray for the Israel. We have to bless Israel. In Matthew 24, verse 6, "You will hear of wars and rumors of wars, but do not be alarmed. The end still to come."
Sabi ni Jesus, may wars, may mga gera. Yan, nangyayari, may chaos, pagtaas ng mga bilihin, ng gasolina. Pero sinasabi niya, do not be alarmed. Huwag kang mag-alala. Kung hindi pa ito ang wakas, bakit nangyayari ito, Pastora? Hindi po para takutin ka, kundi para gisingin ka, kapatid. Dahil meron tayong kailangang gawin. May mission tayo. And this gospel will be preached in the whole world, and then the end will come. Sabi kanina sa binasa natin. So, hindi wars ang focus ni Jesus dito, mga kapatid, kundi ang focus niya dito is yung gospel. Ma-save ang lahat ng tao. Pa-i-preach sa lahat ng tao ang salita niya. Para hindi lang ikaw ang ligtas, pati yung kaibigan mo maligtas, yung pamilya mo maligtas. Yan ang goal natin, mga kapatid, sa huling araw. We are in the last days. Para gisingin tayo. And this gospel will be preached in the whole world. So habang mundo po ay nagkakagulo, dapat yung church natin ay gumagalaw. Sa mga simpleng yung kaparaanan na ibabahagi nyo dapat ang salita ng Diyos sa kaibigan nyo. Lahat ba ng kaibigan natin ay nakakarinig ng salita ng Diyos? So Pastora, anong gagawin namin ngayong malapit na yung last days? Ano yung mission? What we must do in the last days? Number 1, preach the gospel to all nations. Ano man yung industry na meron ka ngayon, are you working? Are you in business? Are you in the office? Okay, ano man, saan ka man naroroon? You always preach, you always share about Jesus. Hindi optional ang mission. Ito po ang trigger ng end. Hindi po darating ang end, ang wakas, ang second coming, kapag hindi naibahagi ang salita ng Diyos. Because again, like what I said earlier, this is the last sign. Pag naibahagi na lahat ng salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo, and that's the time darating si Jesus. Kaya kapatid, wag naman yung ikaw pa yung kailangan sharean. Kung ikaw ay matagal na, okay lang kung bago ka pa lang, pero kung 5 years, 10 years ka ng Christians, eh hindi ka pa rin makapag-share sa kaibigan mo, sa pamilya mo, about kay God. Naku kapatid, napakahirap noon. Napakahirap na ikaw pa yung kailangan i-share. Dapat sa paraan na meron tayo, anong kaalaman natin, pwede natin ibahagi sa Jesus. Kung hindi mo kaya ibahagi sa Jesus, medyo ano ka pa, invite them sa church, di ba? Invite them sa church. Kasi yun po ang sign na malapit na dumating si Lord pag naibahagi na ang salita ng Diyos. And number 2, make disciples, not just converts. Hindi po na, okay, pinatanggap ko na kay Jesus, okay na. Kailangan i-disciple sila. Sabi sa Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything. Ibig sabihin, hindi ka lang mag-share. Kailangan i-train. Hindi ka lang mag-invite. Kailangan mabago ang buhay nila. Amen? Kailangan meron kang nakikita. Doon sa disciples mo, naku, yung disciples ko, hindi ko pa natatawagan, hindi ko na po kumusta kaya siya. Kasi may goal ka na magkaroon ng transformation. Hindi ikaw ang magtatransform, pero ang Diyos ang magtatransform, pero gagamitin ka ni Lord, amen, para mabago ang isang tao. Gagamitin ka ni Lord. Kailangan matransform ang bawat taong dinadala ng Lord. And number 3, be witnesses with power. In Acts chapter 1:8, you will receive power and you will be my witnesses. Kapatid, nung tinanggap mo si Jesus, you have the authority, you have the power, and you have the responsibility. Hindi ka pinuno ng Holy Spirit para lang manahimik ka. You are filled by the Holy Spirit so you can preach the love of God, you can preach about Jesus. Hindi po kapag doon sa mga kaibigan mo, kung ano pinag-uusapan nyo lang ng kaibigan nyo, doon ka lang. Nahihiya kang i-share si Jesus. Bakit, kapatid? Sabi, do not be ashamed of the gospel. Huwag mong ikahiya si Jesus. Baka pagdating ng panahon, ikahiya ka rin sa langit. Amen? Kamahiya. Nahihiya ka kasi baka sabihin, perfect mo. Well, sabihin mo, I'm not perfect. Hanggang ngayon,
inaayos pa rin ako ng Diyos. Pero gusto ko pa rin ibahagi ang salita ng Diyos. Na mahal ka ng Panginoon. Amen? Lahat tayo. Wag tayong magpaano sa demonyo. Uy, share ka pa ng gospel eh. Ikaw nga, ugali mo nga eh. Di mo maayos-ayos eh. Diba? Demonyo po yun, mga kapatid. Kinokondemn ka ni Satan. So, kinokondemn ka ni Satan para manahimik yung bibig mo. Para hindi ka mag-share about Jesus. Hindi ka man perfect, may pagkukulang ka, but gusto mo pa rin ibahagi si Lord. Amen? Praise God. So, pwede po tayo maging witnesses. And number 4, live holy and ready. You also must be ready because the Son of Man, si Jesus po yung Son of Man, will come at an hour when you do not expect Him. So, kailangan daw nakahanda tayo sa pagdating ni Jesus. Hindi natin alam kung kailan siya darating, pero dapat handa tayo at namumuhay tayo ng may kabanalan. Pag sinabing may kabanalan, set apart. Hindi ka dapat nakikipag-compromise sa mundo. Ginagaya mo yung mundo. When you live holy life, hiniwalay mo na ang sarili mo sa mundo. Hindi ka gumagawa ng kasalanan. Amen? Amen po ba? You live holy. Kasi ang hirap naman nun na dumating si Jesus. Nakikipagtagayan ka sa bantala mo. Ang hirap naman nun nung dumating si Jesus, nagsusugal ka. Nagpagpag-party-party ka. Ang hirap. Okay? You live holy life. And number 5, do not be deceived. Matthew 24, verse 4, watch out that no one deceives you. Marami pong darating na false teaching. Maraming darating pong distractions. Ngayon po sa social media, sangkatutak ang nagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi mo malaman kung ano ang totoo. Kaya natatawa na lang ako, minsan nag-i-amen-amen na lang yung mga ibang tao, amen. Hindi nila alam yung ini-amen nila. Minsan meron pa ako nakita na dinala sa kanya, may sakit, kumuha ng tungkod, ganyan niya. Tapos tinusok yung tungkod sa ulo. Tapos, Jesus, ganun pa siya. Nakakaawa ang mga tao, sa tao pila. Tandaan niyo, ba't gumagaling pastora? Ay, tandaan niyo, si Satanas din pwedeng gumamit ng ganyan. Okay? Pwede rin gamitin ni Satanas yan. Para bakit? Para maniwala ang tao. Kaya kung ikaw, walang alam sa salita ng Diyos, wala kang mentor, wala kang pastor, wala kang church, maliligaw ka ng landas. Maliligaw ka ng landas, kapatid. Kaya kung may pastor ka, sino may pastor dito? Taas ang kamay. Sabihin ka lang, woo! Oh. Yung may mga pastor dito, isa pa nga? Oh, di ka maliligaw. Ha? Kasi may nagpapastor, may nag-aalaga, may nag-check sa'yo, may nagko-correct sa'yo. Hindi lang palagi kailangan na pinokorek ka din. Amen? Bakit? Kasi mahal ka ng pastor mo. Mahal ka ng leader mo. Sino may mga leaders dito? Sino mga proud sa leaders nila? Amen. Amen. Okay? Woo! Parang si Regine lang yan. Okay. So, sa huling panahon, hindi lahat ng naririnig mo katotohanan. Kaya importante meron kang leader, may church ka, na mag-aalaga sa'yo hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Amen? Matatagpuan ka na dun sa church mo. Hindi pa ikot-ikot ka ng church. May church ka doon, may church ka dito, may church ka dito. Dapat may isa kang church na mamahalin mo, na dun ka magsiserve, at alam mong dun ka natututo. Amen? Huwag ka doon sa church na hindi matututo. Doon ka sa church na alam mo, lalago ka at kilala at alam ang salita ng Diyos. Amen? Hira na amen. Amen po ba? Amen. Amen. Okay, number 6. Stand firm despite persecution. So mga kapatid, you will be hated. Sabi sa Matthew 24:9, you will be hated by all nations because of me. So hindi mo magiging madali ang buhay Kristiyano. Kasi pag na kay Jesus ka, gagawin lahat ni Satanas para patumbahin ka. Pero kasama mo ang Panginoon. Ipe-persecute ka ng mga classmates mo, kaibigan mo, katrabaho mo.
They will persecute you because of your faith. Pero okay lang yun, kapatid. I-persecute ka nila ngayon. Basta alam mo sa langit ka pupunta after. Kesa naman yung hindi ka na-persecute nga, na-compromise ka sa mga mundo, gumaya ka sa mundo, naiwan ka sa mundo, dumating si Jesus, naiwan ka, at doon ka pa pinersecute. Doon ka pa kasi pag naiwan po kayo, pag tayo naiwan, Warren, dumating si Jesus, naiwan ka, mas matinding persecution. Kasi hindi ka pwedeng bumili. Kailangan mong patatak ng 666. Otherwise, papatayin ka nila. Pupugutan ka ng ulo. Ganun pa ba klaseng persecution ang gusto mong maranasan? Amen? Eh kung pwede naman tayong makasama sa pagbabalik ni Jesus. Sino pong gusto makasama sa pagbabalik ni Jesus? Taas ang kamay. Amen. 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 Oh, hina ng pagtaas. Parang hindi pa ba kayo sure na ligtas kayo? Naku, delikado yan mga kapatid, ha? Kailangan sure na ligtas kayo. Okay. Number 7, love will grow cold. Ano ibig sabihin? So, stay on fire. So, sa panahon ngayon na malapit dumating si Jesus, lahat ng Kristiyano gagawin ni Satan manlamig. Gusto ni Satan manlamig ka. Mawalan ka ng gana sa church. Kaya pag na-feel mo na, parang ayaw ko mag-church. Parang ano? That's attack of an enemy. Strategy yun ni Satan, pinapalamig ka ang puso mo para lumayo ka kay God. Okay? Kaya dapat kilala niyo yung sarili niyo. Pag tinatamad ka mag-church, tinatamad ka mag-Bible study, tinatamad ka sa prayer, may ibig sabihin yun, inaatake ka ni Satan. Kasi gusto ni Satan ilayo ka sa Diyos. Para pag dumating si Jesus, maiwan ka. Yan ang plano ng Satanas. Maiwan ka pagdating ng panahon. So love will grow cold, so stay on fire. Amen? Kailangan manatili ka daw na umaapoy, umiinit ang pag-ibig mo kay Jesus. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kaya kapatid, huwag magpalamig, okay lang halo-halo. Okay lang maghalo-halo tayo, magpalamig. Pero yung magpalamig sa Diyos, delikado po iyon. Panatilihin natin na on fire. Laging excited pupunta ng church. Excited mag-pray. Excited makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan para manatili yung fire sa heart natin, hindi lumamig. And number 8, endure until the end. So mga kapatid, pag sinabing endure until the end, ibig sabihin maraming pagsubok na darating. Ngayong 2026 advance. Ngayong 2026, marami pang mga pagsubok na parating. Kaya sinasabi na sa atin ni Lord, endure. Ano sa Tagalog endure? Magtiis. Ibig sabihin, napakasakit pa ng mga pagdaan. Ilang beses ka pang mag-broken heart. Lord, mababroken heart ako. Lord, naku, maubusan ako ng pera. Lord, wala ba kaming kakainin? That's part of it. Kasama po ito sa kailangan nating pagtiisan hanggang sa huli. Kasi sabi sa Matthew 24:13, the one who stands firm to the end will be saved. Kung sino daw yung mananatili hanggang wakas na matatag, ay siyang maliligtas. Kaya dapat kapatid, huwag kang gumiba. Ano man ang hirap ng buhay, ano man ang pagsubok, lumaban tayo. Amen? Lumaban po tayo, kasama natin ang Panginoon. And number 9, gather and encourage one another. Gather and encourage one another. Kaya po tayo nagsasama-sama every Sunday. Kasi nagpapalakasan tayo sa bawat isa. Importante po ito hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Kailangan po natin ang Fire Starters Church. Kailangan natin ang isa't isa. Amen? Kaya sabi sa number 10, pray and watch. Luke 21:36, be always on the watch and pray. Hindi lang gawa, dapat may panalangin. Hindi lang action, dapat connected ka kay Jesus. Amen? So ito po yung pinaka-summary that we can declare this in our lives. Tayong Fire Starters Church, dapat nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dapat nagde-disciple. Dapat nananatiling banal. Dapat hindi nalilinlang o naloloko. Dapat nananatiling matatag. Dapat patuloy na nagmamahal sa kapwa. Dapat nagtitiis tayo hanggang wakas. Dapat
tayo, dapat yun ang ginagawa natin. Hindi tayo tinawag para mag-survive sa last days. Tinawag po tayo mag-mission. At mga kapatid, tomorrow, meron po kami gagawin na daily vacation Bible School sa Langgam. Ito po ay part ng mission. Okay? Part po ito ng mission. Kaya kung gusto mong you want to pledge, lalo na tomorrow, we'll be eating ng pagkain. Siyempre, magtuturo kami ng kids, wala namang kakainin ng mga bata. Okay? So, if the Lord is touching you na magbigay 50 pesos, 100 pesos, malaking tulong po yun para sa mga bata natin, para may makain sila. Because I think everyday silang kakain, they prepared bibili yata sila ng panglugaw, what do you call that, champurado, basta mga ganon, sopas, no? Para lang po makakain ng mga bata natin. So maraming bata pong tuturuan. So if you want to give for the kids tomorrow, then you can give, bigay nyo lang po kay Sister May. Okay? At sila po ang magluluto ng mga pagkain sa bata. So, ito po ay part ng mission natin. Gusto nating maabot kahit mga bata. Amen? Lahat po tayo kailangan magtulungan. At kung wala ka namang pera dahil estudyante ka pa, okay lang yun. Pwede ka maging parte. Pwede mo sabihin kay Ate May, pwede ba akong tumulong, magturo, mag-assist sa mga kids? Okay? Para makita mo paano ba mag-mission. Paano natin naabutin ang mga bata. Kasi kahit mga bata yan, mahal yan ni Jesus. Kailangan madala natin silang lahat kay Jesus. Amen? So, hindi po tayo nandito sa church para manood lang. Hindi tayo tinawag para maging spectators. Mga nangyayari lang sa paligid natin sa mundo. Tinawag po tayo mga kapatid para kumilos. Tinawag tayo para mag-share. Tinawag tayo mag-disciple. Kaya ang tanong ay hindi, anong mangyayari sa mundo? Ang mahalagang tanong po ay, ginagawa ko ba ang mission na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid, even sa social media, maraming kabataan, araw-araw social media, ang bilis mag-share ng mga reels, ang bilis nating mag-comment sa mga issue, pero ang tanong, kailan mo shinare si Jesus? Sa family mo, sa sarili mong bahay, kilala ba ng pamilya mo si Jesus? Ng mga kapatid mo? Sa church naman, no? Maraming Kristiyano present sa Sunday, pero active sa church. Pero pagdating sa mission, quiet lang, hindi tumutulong. So, hindi tayo tinawag po para maging attender. Tinawag tayo para maging witness. Amen? Gusto natin kasi yung minsan, yung comfort zone natin, yung tahimik lang tayo, wala tayong kausap, minsan ayaw natin ng rejection, yung ganyan, kaya doon lang tayo sa bahay. Pero alam niyo po, importante rin po na kailangan natin umabot sa ibang tao. Busy man tayo, no? Isipin po natin kung babalik si Jesus bukas. Kung babalik si Jesus bukas, may nasharean ka na ba ngayong araw? Kung babalik si Jesus bukas, ano kaya ang gagawin natin? No? So, hindi kailangan maging perfect tayo. Kailangan lang po natin maging available tayo. Hindi kailangan marami kang alam. Kailangan mo lang maging willing, kapatid. Amen? Marami po tayong maabutin na tao. Habang ang mundo po ay nagkakagulo, ang Diyos po ay kumikilos. At paano po kumikilos si God? Sa pamamagitan ng church, sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya habang may digmaan, habang may mga gerang nangyayari, dapat may gospel, may salita ng Diyos na lumalabas sa bibig mo habang may kaguluhan sa mundo. Dapat may kaligtasan. Kailangan may naliligtas na tao sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya kung may gustong gisingin ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid, hindi yung takot sa end times kundi yung urgency sa mission. Kailangan magkaroon tayo ng sense of urgency. Kailangan natin magmadali dahil marami pang tao ang kailangan makakilala kay God. Maraming tao ang kailangan tumanggap kay Jesus. Otherwise, pag hindi nila nakilala si Jesus, lahat sila mapupunta sa impyerno. And that's the reality. The time is short, but the mission is urgent. Amen? Amen po ba? Hindi tayo tinawag para hulaan kung kailan matatapos ang wakas. Tinawag po tayo para siguraduhin na maraming makarinig sa Ebanghelyo o sa Word of God.
bago po dumating ang bukas. Hindi tayo tinawag para matakot. Hindi tayo tinawag para manood lang. Tinawag tayo maging tapat. At tinawag tayo para tapusin ang misyon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? So lahat po tayo ng mission. Tayo lahat po ay tumayo. The time is short, the mission is urgent. We were not called to watch the end. We were called to finish the mission. Maaring siguro sa panahon ngayon parang everything is doing alright. Parang okay naman. Pero alam niyo po, kapag naunawaan mo yung times and season na meron tayo ngayon, base sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng sense of urgency to pray and to share the gospel of Jesus. And we have this mission. Maaaring minimit mo yung family mo, minimit mo yung mga friends mo. What is your mission? Minimit mo yung mga pinsan mo para babakasyon. What is your mission? Para lang ba makisaya? Para lang ba mag-enjoy? Always remember, meron po tayong mission mga kapatid. Huwag po natin kalimutan. Kasama natin mga kaibigan natin, pamilya natin, lagi niyong tandaan, meron kang kailangan gawin. At ang dalhin sila sa paanan ni Jesus. Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord. Thank you for reminding us once again, Lord God, about our mission. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat dahil patuloy na tinuturuan mo ang bawat isa tungkol sa iyong salita. Lord, maraming sa amin ang nangihina, nanlalamig, napapagod. At Lord, naniniwala kami na mas makapangyarihan ka, na kaya mong tanggalin ang kabigatan ng aming mga puso. Palitan mo, Panginoon, ng kalakasan, ng karunungan, kapayapaan ng aming puso at isip, at ipaalala mo ang maganda mong pangako sa buhay ng bawat isa. Lord, tulungan mo kaming magawa ang mission. Tulungan mo kami, Panginoon, magawa ang maging parte ng mission na ipinagkatiwala mo sa aming church, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi aksidente na dinala mo kami sa church na ito dahil meron kang layunin, dahil nais mong gamitin mo ang bawat isa. Lord, I pray for these people right now, Lord God. Can you raise up your hands right now? Let me pray for you. Father, in the mighty name of Jesus, saan mo man sila, Panginoon, dalhin, dalangin ko, God, ang kapangyarihan mo ay maranasan nila. Lord, I pray, fill them with your spirit. Anoint them, Father God, in the mighty name of Jesus. Every time that they're going to share the gospel of Jesus, they were filled by the Spirit of God. In Jesus' mighty name. Lord, sino man ang kalang sharean, sino man, Panginoon, ang kanilang bahagian ng salita mo, Panginoon. Lord, sila'y magtatagumpay. Madadali nila, Panginoon, ang kanilang kaibigan, kapatid, kamag-anak, Panginoon, mga mahal sa buhay, sa iyong paanan, Panginoon. Lord, ang kapangyarihan mo, ang siyang makikita sa buhay nila, Panginoon. Ang buhay nila ay magiging mabuting halimbawa, Panginoon, sapagkat si Kristo ay nakikita sa kanilang mga buhay. Lord, I pray that you will transform them, Father God. Baguhin mo ang buhay nila hanggang sa makita mo, Panginoon, ang kalwalhatian mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat sa iyong mga anak na patuloy kang hinahanap, patuloy kang, Panginoon, pinaglilingkuran, patuloy mo pagpalain ang bawat isa. Ingatan mo ang mga buhay nila. Lord, tugunin mo ang kanilang mga iyak. Tugunin mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin sa bawat araw. At Lord, alam ko na kailanman ang iyong pag-ibig ay patuloy mong ipaparanas sa bawat isa, Panginoon. Kailanman, hindi mo kami iiwan, hindi
pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen.